Valbuena ng Transport Group ng Manibela. Good morning po Sir Mar, si Zander po ito. Good morning po Sir Sander at good morning po sa mga nakikinig. Opo, may mga panayam ho kami kanina sa mga jeepney driver. Yung iba raw ho, isusoli na raw ho nila yung kanilang jeep na kanilang ipinapasada dun sa kanilang operator. Kasi at the end of the day, pumasada man kami ng 12 oras, wala rin daw ho silang may uuwi sa kanilang mga pamilya. Opo Sir Sander, nakakalungkot nga po itong nangyayari ngayon na actually naranasan ko rin po yan na bilang isang operator na talagang hindi kaya. Kahit pa ho bawasan mo ng kalahati yung iba-boundary, ang problema talaga sobrang taas po at hindi normal yung pagtaas ngayon. Kasi kung maalala po natin nung panahon ng Ukraine at Russia, hindi po ganito kabilis yung pagsirit po ng petrolyo. Sa inyo ho bang palagay meron hong kapabayaan ng pamahalaan kaya po nangyari ito? O wala Malaki tayong po magagawa? Malaki po ang kapabayaan kasi alam na natin na dumanas na tayo dati sa ganitong klaseng giyera pero wala pa rin pong kahandaan ng ating gobyerno. At nakikita natin na palitan lang ng kuro-kuro, palitan lang ng akusasyon, palitan at tuturuan kung sino po ang dapat na responsable dito po sa taas presyo na po na ito. Opo, ang sinasabi po kasi dahil po sa oil deregulation law and tayo po ay importer lang naman ng mga produktong petrolyo, kung ano yung ibagsak sa atin na supply at presyo, wala ho tayong magagawa. Totoo po yan, Sir Sander, pero dapat meron talaga tayong buffer na hindi lang pang 60 days na stock ng ating mga petrolyo. At saka itong oil deregulation law na tinatawag po natin, alam na po natin na wala naman pakinabang ang taong bayan dito, bakit itinutuloy pa. At may dagdag ko lamang na itong iba po ay stock pa na matagal na. At ang sinasabi may 60 days daw. Bakit bigla-bigla tayong magtataas kung meron naman po palang stock pa? Yan nga rin ho yung tanong namin kanina. Kung ang sinabi po ng DOE at ni Bongbong Marcos mismo na parang 50 to 60 days pa raw yung ating buffer stock, bakit ngayon nagtaas sila ng presyo? Yun nga po ang tanong dyan na hindi nila masagot-sagot. Dapat po itong Department of Energy i-abolish na dahil tagapagsalita lamang sila ng mga oil companies, hindi po tagapagtanggol nitong ating bayan at hindi po talaga ginagawa yung kanilang mandato bilang tagapagkontrol nitong mga oil companies na ito sa pagsirit po ng petrolyo. Opo. Noong mga nakarang araw po may nakausap din kami grupo ng mga TNVS. Meron ho silang inilatag na 4 na solusyon o panawagan po sa gobyerno. Kayo po bilang mga operator at super po ng jeep, ano ho yung mga hakbang na dapat gawin ng Marcos administration para ho para maibsan man lang yung negatibong epekto po nitong pagsirit po ng presyo ng mga produktong petrolyo? Unang-una po, expedite dapat ng Kongreso at ng Senado yung pag-suspend nitong excise tax na kung saan ay kailangan bigyan ng power ang ating Pangulo ng emergency power. Una po yan. At isama na po yung pagtapyas dito sa value added tax. I-reduce man lang po sana. At least dun sa 12%, maging 8%, 6%, malaking bagay po ito eh. Huwag tayong tumingin lagi doon sa makukubra ng gobyerno. Ang tignan po natin, yung welfare po ng mamamayan na direktang tatamaan nito. Meron ngang koleksyon ng gobyerno pero wala naman pong panggastos ang ating mga kababayan para sa kanilang pangunahing bilihin o pagkain ng kanilang pamilya. So pangatlo po, itong fuel subsidy na dapat po ay ibigay na po ng agaran kasi nga po mabilis din po itong pagtaas ng petrolyo at yung per increase po panghuli na po sana ito kasi alam niyo naman po wala namang pagtaas ng sahod din itong ating mga kababayan. Sila po yung maaapektuhan na hindi naman po dapat. Hindi po dapat ang mananakay ang magpasan nitong problema na ito. Dapat solusyon po ng gobyerno ang asahan natin para nang sa ganun ay hindi po masyadong makaapekto sa ating
kababayan. Opo, kumbaga po sa inyong panig yung pagtataas ng pamasahe, pwede naman pero kumbaga last resort na yon. Opo, last resort na po yan kasi pagka nagtaas ang pamasahe ay magtataas din ang mga pangunahing bilihin, magtataas po ang logistic cost. So yung itataas po namin, yung maidadagdag po na kita namin, mapupunta din po sa taas presyo ng mga bilihin, wala din po. Opo, meron din ho ba kayong kumbaga parang mga yung kumbaga duda dito sa mga pribadong oil company na meron hong hoarding o kaya po ay artificial na pagtataas ng presyo o pananamantala sa nangyari Alam po niyo po, ngayon? Opo, Sir Sander, nitong mga nakalipas na araw, nakita natin na sasabihin nila wala na raw silang supply ng diesel o ng gasolina. Nakakapagtaka naman yan. Tapos bigla nung tumaas ngayon, nandiyan dyan sila biglang bukas ng kahit wala naman pong bagong delivery. May hoarding, may profiteering, sama-sama na po. Hindi lamang po yung giyera ang nagpapahirap sa taong bayan, kung hindi ang pananamantala nitong mga malalaking oil companies o kahit itong maliliit. Hindi man lahat pero karamihan po ay pananamantala sa sitwasyon natin ngayon, sitwasyon sa gitnang silangan na kung saan nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Opo, baka may mensahe po kayo sa Department of Energy, sa Department of Transportation o sa Malacanang mismo kung nakikinig po yung kanilang mga tauhan sa ating panayam ngayon. Kaya po kayo nilagay dyan sa ating mga nasa gobyerno, umaasa ang taong bayan na magagampanan ninyo ang inyong mga tungkulin sa Department of Energy, sa ibang sangay ng ating mga gobyerno. Huwag po kayong tamad. Huwag nyo pong iasa sa taong bayan yung pagmamonitor. Kayo po yung may resources, may budget para mag-ikot at tignan nito. Kapag kami po ang nagtaas ng pamasahe ng walang pahintulot, hindi lamang po show cause order ang nakukuha namin, kundi suspension ng aming lisensya at prangkisa. Sana ganun din po ang ipataw dito sa mga nananamantala. Huwag tayong tamad, huwag po kayong tamad dyan sa pwesto ninyo, sa trabaho ninyo, kumilos po kayo at tignan nyo po yung makakabuti sa taong bayan, hindi po yung puro daldal lang. Maraming salamat po, Chairman Mar Valbuena ng Grupong Manibela. Thank you sir, mag-ingat po kayo. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Si Ginoong Mar Valbuena po ang Chairman